Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, bakit nga ba mayroong nagiging masamang tao o napapasamang tao? Ito ba ay dahil po sa circumstance lamang? O dahil ito yung pinipili natin? Mga kapatid, binibigyan po tayo ng kasagutan ng ating mga pagbasa sa mga katanungan na ito. Sa unang pagbasa po, ipinapahayag ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Thessalonica yung pagpili natin sa buhay ng liwanag o sa kadiliman. It is always by choice that we become evil, that we become good. But inherently, goodness in our heart has been planted by the Lord. But sometimes in our life, or most of the times, we fail to choose goodness and we prefer choosing the evil or the darkness. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, nakita po natin ang encounter between Jesus and a man being possessed by a demon. And what really makes us evil, or in a sense, a demon, or possessed by the power of the demon, ito yung kasagutan sa ating ebanghelyo. Bakit may mga masama o napapasamang tao? Ang sagot dito ay yung salitang binitawan ng demonyo sa na-possess na lalaki. Sabi niya, "What do you want with us, Jesus of Nazareth?" In other words, ito po yung pride. When we want to put wall against our God, when we want to be separated, when we want to be distant or away from God. Ito yung dahilan kung bakit napapasama o nagiging masama ang tao. Kapag tumataas ang tingin natin sa ating sarili, na para bang kaya nating tumayo kahit walang Diyos, na kaya nating maging matagumpay kahit walang Diyos, na kaya natin harapin ang lahat kahit walang Diyos. Masyado tayong mayabang, masyado tayong hambog, at nais natin ilayo ang ating sarili sa Diyos. At yung pride natin na sabihin natin, wala kang pakialam. At nakakalungkot din, mga kapatid, na maski sa ating pakikipag-ugnayan, dala-dala natin ito sa ating pakikisalamuha sa kapwa-tao natin. Na madaling sabihin yun, mind your own business, monkey business. At wala kang pakialam sa akin. And so, ang pinapaalala ng Diyos sa atin ay may pakialam ang Diyos sa atin at may pakialam ang ibang tao sa atin, sapagkat napakahalaga yung nagmamalasakit ka, lalong-lalo na kung ito ay makakabuti sa ating kapwa, lalong-lalo na kung atin pong itatama kung ano man yung pagkakamali ng ating kapwa. But we are being possessed by the power of the demon when we allow ourselves to be separated from God, when we distance ourselves from other people, and we would like to be alone, to be an island. Kaya po, mga kapatid, sana po pahintulutan natin ng Diyos na pagalingin tayo mula sa ating pride na kaya natin maski wala ang Diyos. And so we allow God to take over. Let us allow the authority of God to prevail, to be in charge, to take over in our life. It is only by
acknowledging the power of God in our life, that we can truly become the persons that God intends us to be. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.